Ang mga bata, pag pumapasok sa eskwelahan, may mga hinaharap na pagsubok. Dito na, para na akong investigador. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Last year, 2 times. Oh, and we are now going someplace. Magandang umaga at pagpalang araw po sa ating lahat. At ngayong araw nga na ito, ako ay mag-bake ng tadadadan, hamburger buns. So, ma-share ko lang po, naging hobby ko ang pag-bake nung nag-toddler yung mga anak ko kasi naghanap po ako ng outlet na maaari kong gawin na nasa loob lang ng bahay. Kasi sa mga nakaka-relate na mga magulang dyan, mahirap talaga kapag may anak at hindi ka makalabas ng bahay, di ba? So, alam po natin dito sa Canada, kung nasaan ako ay napakahaba ng winter. So, nung toddler po yung mga anak ko, ang napili kong outlet ay pagbe-bake. Nag-bake po ako noon ng pizza crust, ng no kneading bread, yung hindi na minamasa na tinapay. No knead. Tasty o loaf of bread. Yung mga ganito pong iba't ibang uri ng tinapay ay binake ko. Tapos, after that, sa loob ng mahabang taon, siguro nung nag-umpisa ng mag-school yung mga anak ko, nagbe-bake pa rin po ako, pero yung tinapay, yun ang isa sa mga hindi ko na siya na-bake. So, nagbe-bake pa rin ako ng from scratch, yung sariling recipe ng banana loaf, carrot, apple, banana loaf, cake, yung mga ready-to-mix na cake, yung cookies, yun ang mga binibake ko. Etong tinapay talaga na to sa loob ng napakahabang maraming taon. Ngayon na lang po uli ako nakapag-bake. So, makikita nyo rito ay ni-rolling pin ko siya. Ni-rolling pin ko siya at minasa ko siya ng todo-todo. Kung kayo po ay magbe-bake ng hamburger bun o monay, wag nyo tong gawin. So, makikita nyo sa dulo na, hindi ko na siguro napakita, sa dulo ng video, nung masarap siya. Masarap siya, pero yung kinalabasan ng tinapay, dahil nga ni-rolling pin ko siya, tapos may totoo kasing process na tinatawag sa na pag nag ka ng hamburger bun, yung papaikutin mo lang sa loob ng kamay mo sa countertop. Ganon. Hindi ganon ang ginawa ko. So, naging dense. Tama ba? Hindi siya naging super fluffy yung hamburger bun o yung monay. Hindi siya naging super fluffy. Although, masarap siya, pero hindi siya naging super fluffy dahil nga sa mga pinagagawa ko. So, sa mga gusto pong mag-bake, wag na wag kayong madi-discourage. Sa unang try nyo, wag kayong ma-discourage. Sa pangalawang try nyo, wag kayong ma-discourage. Sa pangatlong try nyo, may makikita na kayong progress. So, kung natatakot kayo, itry nyo lang po ng itry. Kasi kapag paulit-ulit nyo nang ginawa, kayo mismo, sa sarili nyo, mapapansin nyo na, kapag ganito pala katagal, ganito ang mangyayari. Lalo siyang, halimbawa sa tinapay, lalo siyang magtitigas. Halimbawa naman, nag-bake kayo ng cookies. Yung cookies pala, within 10 minutes, kapag tinanggal mo, tapos pinoke mo ng toothpick, parang malambot pa rin siya. Pero kapag tinanggal mo na sa oven, tapos nagre-rest na siya, kusa siyang titigas. Yung mga ganun po, may mga mapapansin kayo na through time, sa pagbe-bake nyo, ay matututo rin kayo. At napakaganda niyang hobby kasi sobrang relaxing yung amoy yung pag binibake mo na, sobrang relaxing. Ang bango-bango niya sa mga cookies, lalo na yung cookies, sobrang bango talaga ng cookies. Sa cake, sa mga tinapay naman, yung ganito, yung kapag minomolde-molde mo na,
nakaka-relax din siya. So, ito po tulad ng aking nabanggit pagkatapos ng napakahabang panahon ay ngayon na lang uli ako nakapag-bake. After this, nag-bake uli ako ng hamburger bun. So, ako sa sarili ko naalala ko, bakit ganito yung kinalabasan? Bakit naging parang super siksik hindi siya imbes na fluffy, naging super parang siksik siya. Ako po sa sarili ko yun, nanood ako kasi kinuha ko lang yung recipe ko pagkatapos hindi ko na tinignan kung papaano ba yung process. Kumbaga hindi ko ni-review sa sarili ko kung ano nga bang mga ginawa ko para makagawa ako nito. Yun, yung mga steps, yun. Tapos nanood ako sa YouTube, bakit nagkaganon yung hamburger bun o yung monay. Yun nga, nirolling, nirolling pin ko siya. So, sa lahat talaga ng bagay ay meron tayong natututunan. At eto nga ang aking natutunan. So, yung mga, um, kung kayo po ay nagbe-bake, yung mga susunod katulad ng ginawa ko ngayon ay magiging success na. At syempre gusto ko lang pong idagdag, maganda na based on my experience, na kapag may pinagdadaanan ka, kahit ano, kasi kaya ako natuto mag-bake dahil outlet nga 'di ba nung toddler na yung mga anak ko. Kasi nung baby sila, hindi ako makapag-bake kasi mas need ng time 'pag sa baby 'di ba dalawa dalawa pa sila. Nung toddler na siyempre nakakapaglakad na sila 'di ba, hindi tapos nabubuo na yung tulog nila sa gabi, yun. Yun yung pinagdadaanan ko noon, yung hirap mag-alaga ng mga bata. Dumaan siya rin ng mabilis kasi nagbe-bake ako. Hindi kami bumibili ng tinapay, mga bake ko lang talaga. Buti nga noon very affordable pa yung cheese kaya ako na lang ang nagbe-bake ng pizza namin, yung pizza crust, yung pizza from scratch, ako lang talaga gumagawa. So marami naman pong mga pwedeng maging outlet, 'di ba? Paint by numbers, mag-painting, may mga tutorial sa YouTube, may mga diamond painting, air clay, yung mga ganon. O mag Pokemon Go kayo o kaya Pikmin Bloom. Ang ganda maglakad kapagka nakakuha ka ng rewards. Yun ang isa rin sa mga lesson sa mga magagandang outlet o coping skills. 'Di ba, hindi mo mapapansin, ay tapos na pala yung pinagdadaanan ko, ibang chapter naman ng buhay ko, 'di ba? Yun naman, na-share ko lang po. Oh, just a second! Just a second! Hello? Wow! Look at the hamburger! They are so big! Oh my god. How did the plastic wrap not burn up? Wow! That is a really big hamburger. I'll get it.
Ayaw mag-focus. There. Bakit hindi nag-focus? Ayun. Oops. Hello at magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon ay, anong oras na ba? Alas 5? Alas 4 pa lang po, madilim na. At pagkatapos kumain ng tinola ang niluto ko, pagkaluto ko ng tinola, at nag-bake din pala ako ng hamburger bun. At pagkaluto ko ng tinola, kumain yung mga bata. Pagkatapos, nilagay ko na yung hamburger bun sa oven. Tapos sabi ko kay Mushi, siya na ang magbantay. Si Mushi ngayon ay nagtrabaho dito sa bahay kasi may sakit pa rin siya. Si Cookie ay nag-a-adventure. Magandang lumabas kasi alam niyo na minsan hindi maiwasan ang mga bata pag pumapasok sa eskwelahan, may mga hinaharap na pagsubok, di ba? Kung sa inyo po ba, sa mga nanay dyan, sa mga tatay dyan, sa mga lolo't lola, yung mga apo nyo ba, mga anak nyo ba, may kinukwento sa inyong pagsubok na kinakaharap nila sa eskwelahan. Ayoko naman na bilang nanay, no, syempre may mababasa ka na yung mga libro para sa mga nanay, sa mga tatay, parenting books. May bababasa ka na ganito magandang gawin, ganyan, 'di ba? Pero ang mga bata, nakakatulong siya. Definitely na nakakatulong siya. Gayunpaman, ang mga bata ay hindi sila parang appliances na pagka may manual, susundin mo yung manual, tama, okay. Yun, perfect. Pero kahit may parenting book ka na basahin, nakakatulong siya, pero hindi sa lahat ng oras nagiging sagot siya dahil unique ang bawat pangyayari sa bawat tao, unique ang mga bagay na nangyayari sa atin, di ba? Iba-iba ang bagay na nangyayari sa akin, sa ate ko, sa inyo, di ba? Ayokong tadtarin yung anak ko ng question na para na akong investigador. Kaya pagkakwento niya, ang sinabi ko na lang, I'm always here if you wanted someone to listen to you. Yun na lang sinabi ko. Pinaalala ko rin sa kanya, your feelings are safe with me. So yun na lang, kung sabi ko sa kanya, whenever you're ready to talk, I'm just always here to listen, your feelings are safe with me. Tapos nagkwento naman siya, pero ayoko nang magtanong ng napakadami, para na akong investigador ng bayan pag masyadong maraming tanong. So ganun lang. Tapos eto nga, nag-offer ako na ilakad yung pigmen nila, may aso sa kabilang nag-offer ako na ilakad yung pigmen nila. Come on, Cookie! Come on, Cookie! Para ma-distress sila, di ba? Maganda ring naglalakad-lakad na yung isip mo naliliwanagan. Maghanap ka ng ikakalibang ng isip mo para sa susunod na araw ay ma-recharge ka at may lakas ka uli na para harapin ang buhay. Come on, Cookie! Nung bata ako, elementary, high school, hanggang nag-college, close kami ng nanay ko, super close kami. Hindi ako nag-open sa nanay ko ng mas tulad ng mga anak ko, sobrang open talaga sila. Pero sa nanay ko, close kami. Siya nga ang tawag sa amin ng tatay ko, siya ang reyna ng ukay-ukay. Ako ang prinsesa ng ukay-ukay. Close kami, nag-ukay-ukay kami, kumakain kami sa lugawan. Pero may mga bagay na hindi ko sinasabi sa nanay ko kasi natatakot ako, napagalitan niya ako, tapos mapalo pa ako. Kaya ang natuto ko doon, sa sitwasyon na yun, natuto ko. Lagi kong pinapaalala sa mga anak ko, kung may ginawa ka na ang hinahantungan ay hindi maganda, tandaan mo na ang reaksyon ko ay babagay lang sa ginawa mo. Pag may ginawa ka tapos hindi naging maganda ang resulta, syempre kung magalit ako, natural lang yun. Pero sa deep inside, ando doon pa rin yung care, ando doon pa rin yung pagmamahal. Hindi kita tatalikuran. Magkasama tayo nga harapin natin kung ano man yan.
Siguro sa nanay ko, di naman siguro. Something. Just a second. Saglit lang po. Okay, go. Show it to me. Oh. 2024 glasses Pikmin. Why 2024? We're on 2026. I know. It's just an event. The event revolves around New Year. The Oh, event to turn back to it to okay. make sure that people can complete that collection. Okay. Look down. There might be some black ice, okay? Boys? Boys, look down, okay? There might be some black ice. So, for sure, ang nanay ko ganun din naman na kung ano mang mangyari, haharapin ko ng kung ano man yung pagsubok ng kasama ko siya. Yun nga lang, ang daming beses kong hindi ko rin masisiyang natural lang naman na napalo ako noon. Matigas din naman ang ulo ko, grabing tigas ang ulo ko. Pero minsan sobrang, alam mo yun yung basta napalo ka ng sobrang daming beses. Kasi naintindihan ko kung bakit matindi rin ang init ng ulo ng nanay ko noon. Kasi bilang magulang, di ba, lalo na pag humaharap ka sa tindi ng kahirapan ng buhay, magbabayad ka ng bills. Tatay ko nasa abroad, bali mag-isa lang siyang pinapalaki niya kami kasi wala doon yung tatay ko. Wala rin naman talaga siyang masasandalan at makakausap, hindi katulad ng ate ko. Nakakausap ko talaga ate ko. Kuya ko, pwede ko siyang kausapin, pero ang ate ko kasi nagtatrabaho ang trabaho niya sa bahay. As kahit saan siya magpunta, basta may internet, makakapagtrabaho siya. Ang kuya ko, sa hotel siya nagtatrabaho, kaya mas available na kausapin ko yung ate ko. So, hindi tulad ng nanay ko ng mga panahon na yun, wala talaga siyang ma-rely, di ba? Kapag ka may hinaharap ka sa buhay mo, tas wala ka rin namang mapag-sandalan o masabihan, parang mabigat na. Kaya syempre, bilang nanay, naintindihan ko nanay ko ng mga panahon na yun, madali na ring mag-init ang ulo niya, di ba? So, ako naman, iba na ang sitwasyon ko sa nanay ko. Kaya gusto kong ipaalam sa mga anak ko na meron sila laging garantiya na ano't ano man ang mangyari. Lagi ko sinasabi gabi-gabi bago matulog yung mga anak ko. Pag nag-good night na ako, lagi ko sinasabi pag mag-good night, I will love you no matter what and even if. Ibig sabihin kahit anong mangyari, mamahalin pa rin kita. Hindi ibig sabihin pag may ginawa kang masama, magiging proud ako sa'yo. Kung may ginawa kang, hindi naman ginawang masama, may ginawa ka, go ahead, I'm just following you. Pag may ginawa ka na nagresulta sa hindi maganda, na natural lang yung reaction ko kung hindi ako proud sa'yo, di ba? Siyempre, hindi maganda yung kinahantungan ng ginawa mo eh. Hindi ako maging proud sa'yo. Sa ginawa mo, hindi pala sa'yo. Sa ginawa mo. Kaya, lagi kong pinapaalala sa kanila kung ano yung nangyari, ano dapat ang maging reaction ko. Para kung halimbawa, nagalit ako, maintindihan nila. Pero hindi ibig sabihin nun, mag-isa nilang haharapin yung pagsubok. Sabay kami. Come on, Cookie. Kahit kay Cookie, sabay tayo, Cookie. Harapin natin ang pagsubok na to. We should turn around now? No, I want to do it. Okay. Okay, then we should walk faster. Okay? Lance, pause it, please. I'm gonna ask your reaction with the bread. Okay. Lincoln? Very good.